Ipinagutos ng National Labor Relations Commission na ibalik sa trabaho ang mahigit 130 riders ng isang courier company na sinibak sa tungkulin. Halos 5 taon ang hinintay ng mga manggagawa sa desisyon sa kanilang kasong illegal dismissal na nagsimula umano nang bumuo sila ng union. Ang balitang A to Z Special Report ni Kim Salinas. May kinahinatnan ng ilang taong paghihintay ng Ninja Van Riders Union matapos ipag-utos ng National Labor Relations Commission o NLRC na ibalik sa trabaho ang nasa 131 riders at bayaran sila para sa mga taong wala silang trabaho. I-reinstate sila, ibabalik sa trabaho. At yung mga araw na hindi sila nakapasok ay mayroon silang tinatawag na full back wages. So mula nang sila tinanggal hanggang maibalik sila sa trabaho. Lubos ang pasasalamat ng presidente ng Ninja Van Riders Union. Nagsimula kasi ang laban nila noon pang 2019 matapos ipatupad ng kumpanya ang Riders Performance Evaluation. Ibig sabihin, hindi naaabot yung quota, tapos ginagamit nila yon para maging basihan na mababa yung performance mo. Ginamit nila yon para justify nila na poor performance yung mga rider at tanggalin. Argumento nila sa NLRC, ang punot dulo ng tanggalan ay ang pagtatatag nila ng union. Inunti-unti na nila kaming tanggalin, nilagyan ng mga violation na mali, pero hanggang sa ito nga, nag-file na lang kami ng case at nanalo. Ayon pa kay Pasioles, nag-recruit ang kumpanya ng independent contractor na ang ginagawa ay kaparehas lamang ng kanilang trabaho. Ayon kay Matula, hanggang sa ngayon ay wala pa ring tugon ng Ninja Van tungkol sa reinstatement at back wages ng mga manggagawa at naghain umano ng petition for certiorari ang kumpanya sa Court of Appeals. Pero hanggang walang TRO o restraining order na ibababa ang mataas na hukuman, ay paglabas ng entry of judgment ay dapat maibalik sa trabaho itong mga manggagawa. Sinikap ng balitang A to Z na kunin ang pahayag ng Ninja Van, ngunit wala pa silang tugon. Giit ng Federation of Free Workers, paalala ito sa mga kumpanya na may karapatang mag-organisa ng union ang mga manggagawa at dapat kilalanin ng mga employer dahil ito ay protektado ng labor code. Para sa balitang A to Z, Kim Salinas.